Abradabrus, Apolacus. Sa isang bahay, merong batang nagngangalang Dadoy. Siya ay isang magikero na kayang gawin ang lahat ng gusto nito. Wee! Yay! Woo! Ha! Ako'y isang magikero. Ano yun? Baka namamalikpata lang ata ako. Isang Lunes ng umaga, hindi mahanap-hanap ang batang si Dadoy. Isang katerbang pinakita ng batang magikero na kagamitan niya at isa-isang pinakita niya ito sa sahig. Ang kanyang mahiwagang patpat, bato, lata, walang hangin na bola at iba pa. Isa lang ang pakay ng batang magikero, sugpuin ang mga kalaban. Hala, bitin ang baon ko. Nako, magugutom ako. Gusto ko nang inumin. Nauuwaw ako. Nagsimula na ang engkwentro. Gimukus, Apolacus. Sa isang kumpas ng mahiwagang patpat at tumaginting na. Ang walang hangin na bola ay kanyang pinalaki at pinagulong papunta kay Yuki. Tulong! Saklolo! Pinagalaw niya ang lubid kay JJ na parang ahas at pinaturumpo ito. Sa wakas, di na nila ako malalapitan. Maya't maya, Akin na, baon mo. simbilis ng kidlat na sinunggaban ng dalawa ang kanyang baon. Di gumagana kapangyarihan ko. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa kaya humiyaw na lang ito sa sarili niya. Stig naman ang baon mo Bukas ulit. Hindi makagalaw si Dadoy kahit ang hintuturo ay hindi makakilos. Pinahina ng kalaban ang kanyang magic. 3 araw na ang nakalilipas at si Dadoy ay hindi pa nakakabalik. Samantala, panay-ensayo ng batang magikero sa harap ng salamin. Nasaan na naman ang baon mo? Kinabukasan, pumasok ang batang magikero na handa para sa panibagong laban. Tendagus, Apolacus. Mapapalitan ng atungal ang mga pagtatawan nila. Hindi sila makakapag-ha-ha-ha, kundi puro hu-hu-hu na lang. Hindi lang yon, tutubo sa tiyan nila ang mga binhing isiningit sa baon niyang tinapay at nagluwa ng umuusbong na mga sanga. Pero winasak ni Yuki ang eksenang iyon. Si Payato to. Hahaha. Hoy, Kalansay, anong baon mo ngayon? Ano yan? Pulbos? Ayos mukhang espasol. Nang Biyernes ng umaga, halos mamaos si Aling Amanda sa kakatawag sa anak. Dadoy, tanghali na. O bakit hindi ka pa bumabangon? Maglalamig na yung niluto kong pagkain, tapos may pasok ka pa. May sakit pa ako, inay. Hindi ka pwedeng mag-absent, malapit na ang exam nyo. Bakit hindi ka gumamit ng magic powers para gumaling ka na? Wala na akong kapangyarihan. Mas magaling ang kalabang ko. May kapangyarihan po silang mang-agaw ng baon at manukso. Alam mo, Dadoy, hindi mo kailangan ng magic power kapag may kumakalaban sa'yo. May alam akong mabisang paraan para masolusyonan yan. Kaya huwag kang mag-alala. Magandang umaga, Aling Amanda. Ano bang may itutulong ko sa iyo? Magandang umaga din, Guro. Gusto ko lang pag-usapan yung patungkol sa anak ko. Sabi niya kasi, mayroong nakakaabala sa kanya at pinanunugso. Nag-aalala lang ako sa kanyang kasiyahan dito sa paaralan. Ganun ba? Salamat sa pagdala nitong problema. Huwag kang mag-aalala. Ako na bahala sa mga estudyanteng kasangkot sa pangyayaring ito. Maraming salamat, Guro. Sana mabago ang lahat. Walang anuman. Nang oras na ng recess, nilusod ni Dadoy ang silid-aralan ni JJ at Yuki. JJ, Yuki, pandagdag niyo to sa baon nyo.
Kami ng mama ko ang naghanda niyan. Ang bait naman ng kaibigan nyo. O, JJ at Yuki, anong dapat nyo sabihin? Salamat. Salamat ang sagot ng dalawa nang kinupida sila sa kaarawan ni Dadoy. Salamat din ang naging sagot nila na nakatanggap sila ng tig-isang puting. Parang nagkaroon ng magic power ang salitang iyon. Maligayang bati. Maraming salamat po. Ayon naman kay Aling Amanda, hindi na raw na ulit nagpakita ang batang magikero.